Nung nakaraan, tinalakay natin yung bagay na mahal tayo ng Diyos. Nahirapan siya kapag nahihirapan tayo. Isaiah 63:9 yan. At kung gaano kalaki ang pagmamahal na yan, John 3:16, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kahit pa ibigay niya ang kanyang napaka minamahal, pinakamamahal niyang anak si Jesus, ginawa niya. Pero tandaan natin, mahal niya tayo at nahihirapan siya. Kaya kapag nakikita tayong naghihirap sa isang particular na bagay, tiyak na nadarama din ng Diyos ang paghihirap. Limbawa na lang, bigyan tayo sample. Pagkakasakit. Mahirap pagkasakit, totoo yan. At kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng pagkakasakit, iniinda mo, o kaya ang mahal mo sa buhay mismo ay nagkakasakit, nasasaktan din ng Diyos. Tiyak na may gagawin siya. Para bang isang magulang kapag nasalugsog ang daliri ng kanyang anak at namamaga na ito at iyak na iyak, tiyak na bubunutin mo ang salugsog na yun at gamutin, hindi ba ang sakit? So ganun din ang Diyos. Basahin natin ang isang teksto sa Biblia kung ano ang gagawin ng Diyos para mawala yung hirap na kanya nararamdaman habang nakikita tayo may sakit. May gagawin talaga siya sa hinaharap. Ito ang sinabi ng Isaiah 33:24. Isaiah 33:24. At walang nakatira doon ang magsasabi, may sakit ako. Ang bayang naninirahan sa lupain ay patatawarin sa kasalanan. Wala daw nakatira sa panahong iyon. Yung tinukoy sa panahon dito na doon, ito yung sa ilalim ng pamamahal ni Jesus, ang Mesiyas. Sa ilalim ng pamamahalan niya, walang taong magkakasakit. Pinatunayan mismo ni Jesus yan eh. Nung siya nasa lupa, di ba? Pinagaling niya ang mga tao. Patuloy niyang tinutulungan ng mga tao may sakit. Instant yun. Mga tao na nagkakasakit, instant na gumaling. Kasi sa panahon yan, siya bilang hari na pinatunayan niya eh. Kaya di ba nakakagalak sa puso na sa inharap ay aalisin ng Diyos ang sakit? Bakit? Kasi nahihirapan siya. Pag nakita tayo nahihirapan, kala natin tayo lang yung naghihirap kapag nahihirapan tayo o pinahihirapan ang sakit. Na magandang punto yan. So, mahal na mahal tayo ng Diyos, alisin na talaga ang sakit.